pinag-uusapan namin dito ay yung baboy. Dapat po patunayan niya. Saan po siya napupunta? Kung saan-saan man, napunta pa kay Ellen G. White, kumain ng baboy. Okay, tatapatin po natin sa doon. Sinabi niya na kumain ng baboy si Ellen G. White. Aminado naman kami doon. Pero kasi po, kung alam niya ang history ni kapatid na Ellen G. White, dati po siyang, para sa inyong information na rin po, kapatid, si kapatid na Ellen G. White ay dati po yung Methodist, kapatid. Kaya kumakain din siya ng baboy noon. Ngayon, tinigil po niya nung 1894 po yata, kung sa pagkakaalam ko, nakalimutan. Hindi ko kasi nadala yung mga ano ko. Kasi ang topic sana natin ay baboy lang. Pumupunta kasi iba't ibang topic eh. Ngayon, sinabi mo yung tinuro daw ni Ellen G. White na tawag doon, yung aral. Ito, papakita ko sa inyo, kapatid. Ayan yung sinasabi niya. Ayan. Ayan, yung tinuro daw. Kung magbasa tayo bro, huwag natin putulin. Yan. Ako na lang mag-send sa inyo ng kompleto. Baka yung isa niya ay putol. Ang sabi po niyan, basahin ko na lang ha, kasi hindi ko mabasa. Sabi po niya, ang pala niya ito, not best for children. Sabi niya dito, children. Sabi niya, 584, yan po yun. Oh. Children are allowed to eat flesh, meats, spices, butter, cheese, pork, rich, pastry, and condiments generally. They are also allowed to eat irregularly and between meals and unhealthful food, sabi niya. Pero, may karugtong yan eh. Ito, these things do their work on deranging the stomach, exciting the nerves of unnatural action and enfeebling the intellect. Sabi niya, nasisira daw yung katawan eh. Parents do not realize that they are sowing the seed which will bring forth disease and health. Yan po yung turo niya. Sinasabi po yan na ina-allowed ng parents, pero sa kanya, hindi maganda yan sa mga bata. Paano naging turo namin yan? Kompletuhin mo yung sinasabi mo. Anyway, hindi po to, out of topic po to kung tutusin. Ngayon, balikan natin yung sinasabi niya na Mark 7 na tinuro daw ni Jesus na kumain na ng baboy. Kung babasahin po natin dun sa Mark 7 yung